Second look sa nagmamagaling na hindi naman marunong ng Bible exegesis. Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ang channel na ito po ay nagtuturo ng salita ng Panginoon at nang sa ganun ay sabay-sabay po tayong lalago. Marahil ay pwedeng iba yung paniniwala nyo sa paniniwala ko, pero I'm sure sa pakikinig po natin at pag-aaral ng salita ng Panginoon ay matututo at matututo din po tayo sa iba. So ngayon po ay ang gagawin natin, titignan uli natin for the second look yung video na pinost ko nung una about itong kay Sanrio na paulit-ulit niyang binabanggit yung exegetical context, eisegesis, ganun po, no? So, ang gagawin natin is ipi-play natin yon, tapos ay ipopost natin at magbibigay ako ng paliwanag ko, no, patungkol dun sa kanyang mga sinasabi. So sa akin, sa initial thoughts ko po ganito, no. Itong pag tinitignan ko to si Sanrio, ano siya para sa akin, parang in a sense, may mabuti siyang naidudulot sa ating mga born again, no? Kasi nga patuloy niya, paulit-ulit niyang binabanggit yung exegetical context, exegesis, eisegesis, yung mga ganun po, no? Na kailangan daw ay naka-base doon kasi kapag hindi daw naka-base doon ay heretical daw. So yan, paulit-ulit niya yung naririnig ko sa mga vlog niya. So kung mapapansin niyo po, no, sa mga CFD, bihira lang natin marinig yung mga term na yan. Kahit kina Talibong o sa iba pang mga kila Jando, bihira lang natin marinig yung mga term na yan, no. Bakit? I'm sure iniiwasan to ng mga Roman Catholic. Bakit? Kasi nga bagsak po yung kanilang exegesis, no. Kaya nga natutuwa ako dito, nagmamagaling tong si Sanrio. Hindi niya alam na mali yung mali yung exegesis nila. Kaya nga inahamon ko siya, no, yung doon sa may passage sa may unang Korinto, yung doctrine ng purgatorio, na magbigay siya ng exegetical context, yung sinasabing sino yung sumulat, kailan sinulat, 'di ba, ano yung purpose, tapos pagdating sa text ay titignan yung context. Hindi lang yung isang verse, kundi titignan yung let's say yung buong chapter babasahin para mas maintindihan. So ganyan po ang tamang pag-aaral ng Biblia, no. Tama naman, nasa context dapat, pero yun nga yung challenge sa kanya. Magbigay siya ng alinmang turo. So ito na lang, no, challenge ko sa kanya. Magbigay siya ng anumang doctrine ng Roman Catholic. Let's say, doctrine ng papacy, doctrine ng kung anong doctrine ng purgatory, doctrine ng kung ano-ano. Magbigay siya ng doctrine na or passage na magso-support doon sa doktrinang yon. At dapat yung passage na yon ay exegetical niya, no, context, gamitan niya ng tinatawag niyang context o exegetical context. So yun yung hamon ko sa kanya, no. Kahit anong doctrine ng Roman Catholic, gamitin niya at gamitan niya ng tinatawag niyang exegetical context. Sige, pakinggan natin to, yung kanyang sinasabi. Pangalawa, sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po iglesia ang nakasulat dyan. Ayon yan sa mga early Christians. Ayon yan sa ibang mga theologians. Early theologian scholars. Yan ay tinatawag na kongregasyon. Kahal. Kaya binabati kayo ng mga kongregasyon ni Kristo. Yan talaga yung original context niyan. Kasi ang mga sulpot na ito, no, kayong lahat kasing mga sulpot, mga protestante kayo, mga eisegesis kayo. Sige, putulin ko muna dito at magbibigay ako ng aking comment doon sa mga bintang niya sa atin. Ang sabi niya, kayong mga protestante, so tayo daw yon, mga kung sino man yung mga naniwala kay Martin Luther, ay
ay eisegesis daw tayo. So, i-correct ko po siya, no? Ang tamang pronunciation po is eisegesis, hindi eisegesis. Eisegesis po. Ice na parang yellow. Eisegesis. So, ano ba tong eisegesis na to? Ito yung ang eisegesis po, ito yung sa klase ng pag-aaral ng Biblia is maling pag-aaral po to ng Biblia, no? Na kung saan yung idea ng tao ay ipapasok doon sa Biblia. Alam nyo, nung kabataan ko, ganito yun, merong passage sa Isaiah. Sabi doon, sa isang gabi, merong 6 na babae sa isang lalaki. Tapos tumatawa yung kaibigan ko, sinasabi niya, pwedeng maraming girlfriend or pwedeng maraming asawa kasi itong passage na to, sa isang gabi, 6 na babae sa isang lalaki. So doon papasok ngayon yung context para mas maunawaan kung bakit sinabi yon. So, yung example kong yun yung tinatawag na eisegesis na kung saan pwede natin sabihin ay pwede naman maraming girlfriend or maraming asawa kasi based doon sa passage na yon, sa isang gabi mayroong 6 na babae sa isang lalaki. So yun yung eisegesis. Unlike po yung sinasabing exegesis naman po, ito yung tamang pag-aaral ng Biblia na kung saan ay inaalam natin kung ano yung nasa isip ng author. Halimbawa, habang sinusulat ni John yung sulat niya, ano ba yung purpose niya? Ano ba yung gusto niyang sabihin dito sa passage na to? So, kukunin natin yung intended meaning ng sumulat. Kaya nga po, dapat maunawaan natin yung context. Tama naman siya, kailangan na alam natin yung context at marunong tayo nun sa pag-aaral ng Biblia. No? Puro kayo self-interpretation, self-opinion. Ang tawag sa mga nagsa-self-interpretations dyan, ang tawag sa inyo, eisegesis. Kailangan alam nyo rin yung exegesis. Yung background historical views nung sitas na binabasa ninyo. Dapat alam nyo yung history, bakit yun yung nakasulat doon. Hindi kayo historian para gumawa kayo ng sarili nyong opinyon. Yung bawat pagbabasa natin ng sitas ng Biblia, meron tayong tinatawag na exegetical context. What is the exegetical context of Matthew 16 verse 18? You have to know that, mga sulpot. Pag sinabing exegetical context, what is the history behind the Matthew 16 verse 18? What is the history behind the Roma 16 verse 16? Ang pagbabasa natin ng Bible ay ginagamitan ng dalawa, eisegesis and the exegesis. Not only eisegesis. Ang eisegesis, yan yung mga ginagamit ninyo. Halimbawa, magbabanggit ako sa inyo ha. Ano yung mga eisegesis? Yung pagkiklaim ng INC na si Felix Manalo ang huling sugo. Yung pagkiklaim ng INC na si Felix Manalo ang ibong mandaragit. That is eisegesis. Ano pa yung eisegesis? Yung pagkiklaim ni Eli Soriano na si Maria at si Jose ay hindi daw kinasal. That is eisegesis. Based on your own interpretation, based on your own understanding. But when we talk about exegesis, we are talking about the history behind that verses. Ano ba yung kasaysayan sa likod ng sitas na to? Bakit ganito yung pagkakasulat? Nung sinulat to, ano ba yung naging dahilan bakit ganito yung pagkakasabi? Amen, Sanrio. Para ako nakakapakinig ng Bible study namin, Bible study ng mga protestante o di kaya para ako nasa Bible school patungkol doon sa exegesis mo, sa homiletics, ay sa context mo, no? Dapat alamin yung context, yung gano'n, sino yung sumulat, alamin yung background. So, ganyan na ganyan kami pag nag-aaral ng Biblia. So, isang tip pala, no, sa mahilig makikinig ng mga debate, kung kanino man debate, no, isang sign na tama yung explanation kung sino man na nag-explain ay naipapaliwanag niya yung passage na yon in context. Yan yung isang sign na ang isang debater
ay naipapaliwanag niya yung talatang yon in context. Hindi lang siya basta nagsabi ng ayon sa talatang ito, ganito, bato. Hindi ganun, dapat naipapaliwanag niya. So isang sa inyo, no, halimbawang wala kayong idea sa nagdedebate kung sino yung may alam. So yun yung isang titignan nyo. Kung sino yung nakakapag-explain ng context sa talata. Hindi lang basta gumamit ng talata tapos yun na yun. Pag naipapaliwanag niya, marahil siya yung nagsasabi ng totoo dahil meron siyang maayos na context based doon sa Bible. That is exegesis. So when you are only using exegesis, Martin Luther ka, because Martin Luther use only exegesis, kaya nga heretical. Heretical, heretiko, sinungaling, bulaang propeta, bulaang mangangaral. Pag exegesis lang ang gagamitin mo. Tingnan mo to si Sanrio, pati si Martin Luther, dinamay pa, no, doon sa eisegesis na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga libro na binabasa na ito, no, o sa internet lang, no, or baka yung mga sources niya ay hindi legit, no. At para sabihan niya si Martin Luther na parang sinasabi niya hindi marunong mag-exegesis, kundi eisegesis lang siya. So again, wag mo nang dami si Martin Luther. Yung panahon na lang natin ngayon. Patunayan mo sa akin, patunayan mo sa madlang tao, sa mga followers mo, na hangang-hanga sa'yo, pero hindi ka naman pala marunong ng context na yan, exegetical context, yung mga pinagsasabi mo, no? Magbigay ka ng talata na pabor sa inyo na magsusuporta at ipaliwanag mo yung context, no? Kahit anong doctrine ninyo. Magbigay ka ng kahit na anong doctrine ninyo at ipaliwanag mo using yung sinasabi mong historical context, exegetical context. Antayin ko yan. Ang pagkakacompile ng Bible, every verses, every chapters nang binabasa natin sa Bible, meron niyang mga exegetical context. Again, binanggit na naman niya, no, yung exegetical context na yan. Actually, maraming salamat, Sandrio, dahil kapag natuto yung maraming Roman Catholic niyan na sinasabi mong exegetical context na yan, lagot ka. Maraming mga Katoliko ang mawawala. Challenge ko sa mga Roman Catholic na naniniwala kay Sandrio. Total, sinasabi niya mag-aral kayo ng exegetical context para malaman ninyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kaya nga hinahamon ko siya, no, magbigay siya ng passage ng Roman Catholic na doctrine at gamitan niya ng exegetical context. So yun yung hamon ko sa kanya. Wish ko lang sana lahat ng tao marunong ng exegetical context, no? Magkakaalaman talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo sa hindi nagsasabi ng totoo. Again, muli kong sasabihin, no, hindi ba kayo nagtataka na yung ibang mga CFD, sina Talibong, sila Jando, bihira lang to gamitin, no, yung board na to sa mga nila. Let's say tumatagal ng ilang oras pero parang minsan di nga nasasabi. Actually, bihira at as in wala minsan. Sige nga, subukan yung magbigay kayo ng mga clip ng mga turo nila na paulit-ulit sinasabi yung exegetical context. Wala, di ba? Wala ko narinig dun sa sa mga explanation nila Talibong o yung ibang mga CFD. Ito lang si Sanrio, ang lakas ng loob. Bakit? Kasi nakabasa to ng mga ng mga tamang sources regarding sa historical o yung exegetical context, no? Kasi yan naman talaga ang dapat na tamang pag-aaral ng Biblia. So sa pagbabasa niya, hindi niya aware yung mga nababasa niya ay mga Christian na idea or tamang idea pagdating doon sa exegetical context. Naalala ko pala, isa sa mga vlog niya, nag-comment ako doon, sabi ko, naliligaw ka, mag-aral ka ng hermeneutics. Siguro nag-aral to ng hermeneutics, kaya nagkaroon siya ng aware dito sa context na to, exegetical context. Hindi niya alam na kapag natuto yung mga tao ng ganito, makikita nila yung maling aral ng Roman Catholic. At dahil yan, maraming salamat sa iyo, Sandrio. Kapag natuto ang mga tao, mga RC, regarding dyan sa exegetical context, maraming aalis.
Ngayon tignan naman natin sa mga susunod na vlog niya kung palagi niya ulit-ulitin no, itong term na to, exegetical context, exegesis na yan sa mga talata. O baka sabihan siya ng mga ibang CFD defenders na maghinahon at wag nang gamitin yung term na yan. So titignan natin sa mga future vlogs niya kung mag-iiba yung tono niya regarding dito sa context na yan, exegetical context na yan. That's why our priest, yung priest ng Roman Catholic Church, nag-aaral sila ng 12 years. Kasi hindi siya ganon kadaling aralin. They have to study philosophy, they have to study theology. Diba? Bakit kailangan ng philosophy and theology? Kasi para maintindihan mo yung exegesis. Mali ka na naman dyan, Sanrio. Para maintindihan mo at para matuto ka ng exegesis, yung tamang exegesis ng Biblia, ang tawag dyan, mag-aral ka ng hermeneutics. Hindi yung mag-aaral ka ng 12 years bago mo malaman yung exegesis. Di ko alam kung saan mo nakuha yun, yung information. Tanong mo nga sa pari nyo kung tama yung sinabi mong yun. Kasi mayroong subject sa training school na ang tawag is hermeneutics. Diyan nalalaman at pinag-aaralan yung tamang Bible interpretation, yung tinatawag na exegesis or exegetical idea. Nagkaroon tayo ng doctrine dahil sa exegesis. Hindi yung mag-aaral ka muna ng doctrine bago mo malaman yung exegesis. Mali yun. Ulitin ko, no? Nauna ang exegesis kaya nabuo yung doctrine. Hindi yung meron kang doctrine tas bago ka mag-aaral matututo ng exegesis. At yung pag-aaral ng exegesis, hindi yan 12 years, no? Tanong mo nga sa pare nyo kung 12 years para malaman yung exegesis na yan. So, mukhang naliligaw ka yata sa mga sinasabi mo. Hindi mo maiintindihan yung exegesis ng buo kung hindi ka graduate ng philosophy at hindi ka graduate ng theology. At lahat ng mga early Christians, no, ay dalubhasa sa theology. They are theologian. How come that Felix Manalo knows all about the truth pagdating sa Bible? Theologian si Felix Manalo? Dalubhasa ba siya sa philosophy? Sige nga. MCGI. Theologian? Graduate ba siya ng theology? Nagmasteral ng philosophy? Saang school? Hindi basta-basta pinag-aaralan ng Bible. Hindi yan basta-basta dahil ito yung nakasulat at salitang Tagalog. Ito na yun, no! Sabi mo kanina, kailangan ng 12 years para matutunan yung exegetical na yan, no? At para maunawaan. Ang tanong, nag-aral ka ba ng 12 years? At nalalaman mo itong turo? Meron ka bang background sa training school? So kung wala, bakit ka nagtuturo? Be sure, alam mo ba na yung tinuturo mo tama or mali? Paano mo malalaman na tama or mali ka kung hindi ka naman nakapag-aral na katulad ng sinasabi mo na kailangan ng 12 years para maintindihan ang Bible? Kung hindi basta-basta mag-aaral ng salita ng Panginoon, bakit ka nag-aaral ng basta-basta? Diba? Every chapters and every verses, it has his own exegetical context. There is a reason bakit yan ang sinabi. There is a reason bakit ganyan ang paglalatag. Because every verses inside the Bible, it has exegetical context. May history yan. Lahat ng sitas may history. Dahil nung ito ay kinompile ng Catholic Church, hindi yan magkakasunod-sunod. Wala yang verses, wala yang chapters. Yan ay pinagtiyagaang i-translate at binasa kung paano pagdudugtungin yung mga historical basis na ito yung susunod dyan. Pero yung nakuha yung mga manuscript na yan, no,
Hindi nila alam kung saan yan nakalagay. Magkakahiwalay kasi yan na natagpuan. Ang masaklap, nakatranslate pa sa wikang Grego at Aramaic. Oh. Ngayon, dahil magkakahiwalay, walang verses, walang chapters, mga page lang yan. Mga page. Inaral yan ng Catholic Church na, ay pagtapos ng storyang tong page na to, siguro eto. Puputulin ko na dito no kasi masyado nang mahaba din kasi yung video niya kaya hindi natin kayang i-cover din lahat. Pero based dito sa mga pinagsasabi niya, ano ba yung mga matututunan natin? Una, pinagdidiinan niya na mahalaga ang exegetical context ng Bible sa pag-aaral no ng Bible. Tama naman siya doon. Tama 'yon. Kaya nga ang challenge ko sa lahat ng Roman Catholic, alamin nyo kung paano pinag-aaralan tong exegetical context. So bibigyan ko kayo ng idea, no? Tinatawag tong hermeneutics. Tinatawag na hermeneutics. So pag nag-aral kayo ng hermeneutics, tuturuan kayo kung paano i-interpret ang Biblia. So kapag natuto kayo, malalaman ninyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kung totoo ba yung sinasabi ni Sanrio, o kung totoo yung sinasabi ng mga protestante daw, mga sulpot, no? So yun. Huwag kayong basta aasa na lang na, ay napakinggan ko dito sa kay Sanrio, tama to. Kayo mismo mag-aral. Kasi ito si Sanrio, wala naman tong training school eh. Wala tong background sa training school. Nag-aaral lang to. Nagbabasa lang sa mga internet. Kaya pag pinag-aralan mo, yung kanya mga sinasabi, chapsuy. Tawag namin dito chapsuy eh. Yung may halong doctrine ng Catholic tas mayroong doctrine ng Protestante. Yung word na exegetical context, again, tingnan nyo sa mga CFD, ano ba yun, yung palabas nila o yung video nila, never nilang mention yan. Yung exegetical context na yan. Bakit kaya? So yun, katulad ng sabi ni Sanrio, mahalaga ang exegetical context. Ngayon, aralin ninyo. Tinatawag yan hermeneutics. Aralin ninyo, kayong mga Roman Catholic. Malalaman ninyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ngayon, kay Sanrio naman, since lagi mong sinasabi mahalaga yung exegetical context, bigyan mo nga kami ng isang talata. Ikaw na bahala, mamili ka kung anong talata, no? Na doctrine ng simbahang Katoliko. Mamili ka kung ano yung baka may napag-aralan ka na eh. Yun na lang ang ipaliwanag mo. Ngayon, kapag meron ka nang nakita, ipaliwanag mo sa amin. Using yung sinasabi mong historical context. Sinong sumulat, kailan sinulat, purpose. Actually, kailangan may outline pa nga yan eh. Tapos, halimbawa, ang passage mo, chapter 3, verse 16, ipaliwanag mo yung verse 10, 11, 12, 13, 14, 15, bago mag-16, dapat inline yon. Kasi pag di mo napaliwanag yon ng maayos, ibig sabihin doon, out of context ka at eisegesis ka. Ikaw ang heretical, ikaw ang heretic, ikaw ang mali kapag wala kang naipakita or na-explain na kahit na anong doctrine ng simbahang Katolika using na sinasabi mong pinagmamalaki mong exegetical context. Kasi yung exegetical context na yan, yung hermeneutics na yan, dyan magagaling ang mga pastor. Next, Sanrio again. Ipagpatuloy mo yan, no? Yung pagsasabi mo ng exegetical context. Natutuwa ako dyan. Sige lang, pagpatuloy mo. Kasi maraming mga Roman Catholic ang magiging aware kung ano pa yung exegetical context na yon. At mag-aaral sila. At pag nag-aaral sila, alam na. Malalaman nila kung sino yung tama at sino ang mali. So yun lamang at maraming salamat. God bless.